Tama ba na kapatid mo siraan mo? Ito ang aking tanong tungkol kay Aimee. Yung kanyang parang sinisiraan niya si Bongbong. Ito ang pag-usapan natin, mga kapatid. Ako, bilang panganay, di kagaya kay Aimee, dalawa lang sila, no? Si Aimee din ang panganay. May kapatid din ako na sabihin natin sinisiraan ko rin. At hindi lang sinisiraan, no? Talagang sinevere ko ang aking relationship sa kanya. At parang ganito rin ang nangyari ngayon kay Aimee. Hindi dahil hindi natin mahal ang ating kapatid, ano? Pero may mga pagkakataon talagang kailangan mong putulin ang relationship. Kasi ayaw makinig eh. At ikaw na panganay, iti-take advantage ka pa. Na pati yung hanap buhay mo, sarili mong buhay, ay maapakan pa nito. Kaya ganyan ang aking tingin kay Aimee. At siguro sabihin ninyo, kahit ganyan, hindi naman dapat ganon. Totoo yan. Sa inyo na wala kayong karanasan na ganito. Pero ako na merong karanasan na sa tingin ko parehong-pareho kay Aimee, ganito talaga gagawin ninyo, mga kapatid. Magaling lang kayong magsalita ng ganyan, mag-conclude ng ganyan, na hindi tama si Aimee. May nagtatanong pa, kapatid ba talaga yan? Mga kapatid, hindi nyo rin kasi naintindihan at hindi nyo ito naranasan. Na darating talaga ang araw na talagang ganito ang gagawin mo. Dahil sa katigasan ng kapatid mo ng ulo. At hindi lang katigasan dahil swail, hindi. Katigasan na nagmamarunong. Katigasan na para bang alam niya kung ano yung ginawa niya. Katigasan na kahit sinabi na ng kapatid niya, tinetake advantage ka lang ng mga taong yan, minamanipulate ka lang, walang respeto ang mga taong yan, lumalabas talagang ang katigasan. Ang aking basihan nito, ang history ni Bongbong. Si Bongbong ay talagang confirm yan, drug user. Hindi natin alam ngayon, no? Pero dati na yung drug user at yan talaga ay pasaway na kapatid, pasaway na bunso. Hindi nakikinig yan kay Aimee, hindi nakikinig yan. Kaya nga hindi nakapagtapos ng pag-aaral eh. Kasi ang ginawa lang talaga niyan, ito ay hindi chismis, ito talaga ay totoo at ito'y documented, ano? Hindi nyo makita siguro sa social media, pero ito'y documented ng mga taong merong first-hand na experience sa taong ito. Na ito'y talagang paparty-party lang. Walang pakialam sa buhay. Ang proof, kasi kung meron mga kapatid, dapat nagtapos ng pag-aaral ito eh. Hindi ko sinisiraan si Marcos, si Bongbong. Ang sinasabi ko lang ang mga dahilan kung bakit nagkaganito si Aimee. Hindi lang kasi ito lang ang ginawa ng taong ito, ng kapatid na ito, no? Marami pa na talagang ang kapatid na babae, ang panganay, ay mapunde na. Mapupunde talaga. At sasabihin niya, bahala ka na sa buhay mo. Pero hindi po pwede na pati buhay ko ay masisira dahil lang sa iyo. Ngayon kapatid, tanong natin, bakit ano ba si Marcos? Talagang korap yan? Talagang masama ba talaga yan? Hindi ko alam kung korap yan. Posible na hindi. Accessory lamang siya ng korupsyon. Pero kahit saan mo tingnan mga kapatid, masama pa rin yan, di ba? Ang tingin ko kay Marcos, ito tingin ko lang, no, base sa aking mga nakita dito ngayon sa social media, siya ay naive. Naive siya, no? At siya yung tao na nangangailangan ng mga taong magmamahal sa kanya. Magbibigay ng importansya sa kanya. Kasi kung balikan mo ang history, ganyan si Marcos noon. Barkada na merong nagbibigay ng halaga sa kanya.
Kaya ngayon, ito na naman yung circle of mga influence niya, na tawagin na nating mga associate at kaibigan niya, hindi niya masaway. Hindi niya masaway. Si Claire Castro. Kita niyo naman ang pagka-inconsistent ni Claire Castro. Ako'y sigurado hindi gusto ni Marcos, Bongbong Marcos, itong mga pinagsasabi nitong Claire Castro. Pero hindi niya masaway ito. Kasi ito ang kahinaan niya. Hindi niya kayang sawayin ang mga tao na sa tingin niya nagmamahal sa kanya, kaya ganito ang mga ginagawa nila kasi mahal na mahal nila si Bongbong. At yun ang dami niya. Hindi naman natin masisi kung ganyan ang tao. Pero huwag niyo ring sisihin kung ang kapatid ay ibubulgar kung ano man yung katotohanan. Sinasabi lang ito ni Aimee para tayong mga kapatid babuksan ang ating mga mata. Kasi Bongbong ay talagang ganyan. Kaya lang ayaw nating pakinggan At atin pang iniisip na si Aimee ay masamang kapatid. Wala tayong karapatang mahusga kahit magsiraan ang mga yan mga kapatid. Buhay nila yan Wala tayong pakialam dyan. Pero dapat mamulot tayo ng kakatotohanan at basihan bakit nagkaganyan. Kasi nga ganyan talaga Ang problema natin sa bansang ito ngayon, meron tayong isang leader na takot mawalan ng pagmamahal, mawalan ng mga tao na nagiging nag-a-idolize sa kanya. Nagmamahal, pagmamahal na peke. Pagmamahal na nandun lang kung meron pa siya. Pero tingnan nyo pag nawala na yan lahat sa kanya. Tingnan ninyo. Magsialis ang mga yan. Kasi ganyan ang mga taong nakapaligid sa kanya ngayon. Ako naawa kay Bongbong. Hindi ako nagagalit sa kanya. Although ako'y nagagalit, itong ating mga officials ng ating gobyerno na hindi itinayo ang kanilang sariling mga paa, ang kanilang mga prinsipyo. At sila'y nagpapadala nitong mga taong nagtitig advantage kay Bongbong. Dapat labanan ang mga ito. Kailan sila pa ngayon mismo ang talagang sumisira kay Bongbong. Si Bongbong ay maraming kahinaan. Pero maganda sana siya na isang leader as a symbol kasi siya ang mag-merge, na ang gap in between poor at saka rich ay mapaglapit niya. Itong dalawang ito ay mapaglapit niya. Ito sana ang advantage kay Marcos kasi mayaman ma-impluwensya. Kaya lang ang mga taong nakapaligid sa kanya, itong sumisira sa kanya. May magagawa ba tayo dyan? Wala tayong magagawa kay Marcos. Ganito na talaga ang kayang kaisipan. Pero kayo, nasa Kongreso, nasa Senado, mga opisina ng gobyerno, mga departamento nito, kayo ang makakatulong dyan sa taong yan. Ang problema, mismo ang tao ay pinapalubog ninyo. Ngayon si Sara, bakit nagkaganyan si Sara? Tama ba yung ginawa niya? Hindi ko masabi kung tama ba yung ginawa niya ngayon. Ang akin lang, haka-haka lang din, na sa kanyang pagkamali na dinala niya ito si Bongbong, na mahina naman pala, gusto niya ngayong bumawi. Kaya gusto niya tumakbo sa 2028 election. Not realizing na mas mahirap yung papasukin niya. Hindi sa ayaw ako kay Sara, Pero nakita na natin yan sa panahon ni Digong. Maraming kukontra dyan. At lahat ng mga taong nandyan ngayon sa Kongreso, hindi mo naman matanggal lahat yan. Yung nasa ating Supreme Court siguro, medyo balanse pa, Pero yung nandyan sa Kongreso, upper and lower house, itong nasa mga departamento, may mga remnants yan ng katiwalian na takot at ayaw din nilang mawala sa kanila yung kanilang napakinabangan na natatamasa nila. At saka akala ninyo, pag pumasok si Sara, ma-resolve ang ating problema. Ewan ko lang, mga kapatid, Nag-isip nga ako kung siya ang magiging presidente, anong maitulong ko? Hindi ko rin alam, Kasi kailangan talaga ng tulong ni Sara sa panahong siya umupo. Malakas ang loob niya
pero hindi niya nakikita at wala ring nagsabi siguro sa kanya na ang mga difficulties mo na i-hurdle mo ay ganito katindi. Kung si Marcos nahirapan ngayon, mas mahirapan siya. Pero siguro, personality niya, fighter talaga siguro siya. Tingnan natin ano mangyari. Pero ang lahat kasi nasa atin, tayong mga mamamayang Pilipino, lalo nang itong nasa ating Kongreso. Sila dapat ang makatulong eh. May mali si Jaime. Mali talaga yon. Pero masisisi mo ba yung tao na gusto lang din niyang dumistansya doon sa kapatid niya na ang tigas ng ulo? Masisisi niyo ba yung tao, mga kapatid, kagaya ko? Dumistansya ako sa aking kapatid. Sinivere ko ang aming relationship dahil kahit anong gawin mo ang tigas talaga ng ulo. Isasakripisyo ko ang aking buhay dahil sa taong yan. Wala naman akong alam. Lumabas sa mundong yan, ang may gumawa niyan, magulang ko eh. Ngayon, kung meron akong magagawa para sa kanya, gagawin ko. Pero kung ayaw niya, bakit ako pilitin? Bakit pilitin natin si Jaime? Meron akong gamiting account sa Bible. Hindi ito appropriate. Pero gamitin ko lang. Medyo hindi tugma, no? Pero gamitin ko lang para i-emphasize ko na ang mga kapatid, mga magulang, ay hindi natin kailangang ating suportahan pagdating ng araw na hindi sumusunod kung ano man yung dapat. Naalala nyo yung sinabi ng mga tao kay Kristo? Yan mga kapatid mo, nanay mo nandyan sa labas, sabi ni Kristo. Hindi ko kilala sila. Ang aking mga kapatid, ang aking magulang, ay yung mga sumunod lamang sa kalooban ng aking Ama. Kristo na yan ha. Hindi naman ibig sabihin gayahin natin si Kristo. Ang ibig ko lamang sabihin, kahit hindi appropriate na gamitin, pero baka magbigay sa atin ng isang kaisipang magbabalanse na huwag tayong makialam, mga kapatid, kasi hindi natin alam kung anong pinagdaanan ng mga taong ito. Relasyong magkapatid. Kung issue ng politika, of course, makikialam tayo. Pero meron ding limitasyon. Kasi kahit anong ngaw-ngaw natin dito sa social media, nasisira lang ang ating mga relasyon bawat kung sino man yung mga vloggers na nandito at yung mga nanonood. Na pagdating ng araw kung anong mangyari sa bansang ito, tayo-tayo lang din. Magsama-sama sa pagdurusa at kahirapan. Mag-isip tayo mga kapatid. Mapagpalang araw po sa ating lahat.